Hola! Toleleche, toleleche. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay April 1, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 26, verse 14 to 25. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay niyo sa akin kung tutulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig ipaghanda namin kayo sa punang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanya, ang ganito ang pinapasabi ng guro. Malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at tinihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing iyon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo na isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siya magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat. Ngunit sa aba na magkakanulo sa kanya, mabuti pang hindi pinanganak ang taong iyon." Si Judas na nagkanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Blessed Wednesday po sa inyong lahat. April 1. Kapag April 1, ano po yung pumapasok sa isip ninyo? April 1 is a Fool's Day. No, maraming nagpa-prank. Kaya yung gospel natin ngayon talaga naman, Sa pagbubukas ng ating gospel for today, agad hinarap ng isang mabigat na tanong, Agad na mayroong binatong tanong si Judas. Ano yung tanong ni Judas sa opening ng gospel? Sabi niya, "Ano po ang ibibigay niyo sa akin kung tutulungan ko kayong madakip si Jesus?" Hindi simpleng tanong ito tungkol sa pera. Tanong ito ng isang pusong unti-unti nang lumalayo sa tunay na pagmamahal. Sa likod ng tanong ni Judas ay isang pusong nagsisimula ng mag-compute, magtimbang, maghanap ng personal na pakinabang bago gawin ang isang bagay. Kung tutuusin, hindi nalalayo ang tanong ni Judas sa maraming tanong ng tao sa kasalukuyan. In modern days, anong tinatanong natin? Ano ang mapapala ko dyan? What's in it for me? Magkano ang para sa akin dyan? May benefit ba ako rito? May makukuha ba ako rito? At kung magiging tapat tayo sa ating sarili, may mga pagkakataon na tayo rin ay nagiging Judas. Hindi man direktang pagtataksil, ngunit sa tuwing mas pinipili nating unahin ang sariling kapakanan kaysa sa gawin ng tama at mabuti, naroon ang anino ni Judas sa ating puso. Nagiging Judas tayo kapag alam nating tama ang isang bagay, pero pinili nating manahimik dahil baka tayo ay mawalan. Nakikisama tayo sa mali para lamang mapanatili natin yung ating personal agenda. Ipinagpapalit natin ang prinsipyo, kapalit ang convenience.
Gumagawa tayo ng mabuti, pero meron tayong lihim na hinihintay na kapalit. Minsan, ang ginagawang pagtataksil ay hindi kailangan malaki at dramatic. Minsan, ito ay tahimik. Isang maliit na compromise, isang simpleng pagsang-ayon sa mali, isang pagpapanggap na parang walang nangyari. Nagiging Judas tayo. Ngunit, napakaganda ng ipinakita ng mabuting balita. Let us focus on what Jesus did. Si Jesus, kahit alam na ang puso ni Judas, hindi niya ito tinaboy. Alam naman ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, pero sinama pa rin niya sa hapag. Alam niya ang mangyayari, pinakain pa rin niya. Alaman niya ang laman ng puso, pero minahal pa rin niya. Ito ang uri ng pagmamahal ni Jesus. Hindi selective, hindi conditional, hindi lamang para sa mga mababait. Ang pagmamahal ni Jesus ay umaabot kahit sa taong may kakayahang manakit sa Kanya. At dito tayo hinahamon. Kung si Jesus ay marunong magmahal kahit nasasaktan, paano tayo magmahal? Kung si Jesus ay hindi agad humusga kahit alam ang kahinaan ng tao, paano tayo tumitingin sa kapwa? Alam mo, pag pinagpatuloy pa natin yung gospel na ito, dadako tayo doon sa panalangin ni Jesus sa hardin ng Getsemani, na kung saan nabibigatan siya at halos madurog sa bigat yung kanyang dibdib sa hinaharap. Dito natin makikita na kahit ang anak ng Diyos ay dumadaan sa matinding takot, hindi siya immune sa kaba, hindi siya immune sa sakit, hindi siya immune sa lungkot. Ngunit sa gitna ng bigat, malinaw ang kanyang panalangin. Ama ko, kung maari, you do it away from me. Pero kung ito ay ayon sa kalooban mo, ito nawa ang masunod. Ito ang kabaliktaran sa puso ni Judas. Si Judas ay nagtatanong, anong mapapala ko? Ano makukuha ko? Pero si Jesus, ang tanong niya, ano ang kalooban ng Ama? Isa ang nakatingin sa pakinabang, isa ang nakatingin sa pagsunod. Let us pray. Lord, sorry kung may pagkakataon na kami ay nagiging Judas. Nagiging Judas kami sa iyo. Nagiging Judas kami sa aming magulang, sa aming mga kapatid, sa aming mga kaibigan, sa aming komunidad, alang-alang sa aming personal gain. Sorry Lord, ang laging unang tinatanong namin, ano ang mapapala ko? Magkano ang sa akin dyan? Ano ang kikitain ko? To the extent na iniiwanan namin yung mga bagay at mga tao that truly matters to us. Hayaan mo Lord na yung aming tanong na ano mapapala ko ay mapalitan ng kagaya ng tanong mo. Ano ang kalooban mo, Ama? Ito nawa at dito nawa kami manahan ngayong mga susunod na mahal na araw. Amen. Friends, kung kayo ay na-bless ng ating audio gospel for today, i-share natin ito sa iba. Malay mo, ito yung message ng Diyos para sa kanila, para mas magmahal, magpatawad sa mga taong ng Judas sa kanila. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, laging nagpapaalala, halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.